mamaya na tayo dumako sa mga iba nating topic. Una pa lang muna kay Mikey Manong, pero mamaya na. Mamaya na, teka. Dito muna tayo kay Pugin. Ito po yung ikinaso ni Kulaong sa Office of the Ombudsman. At nakalagay nga po dyan, Francis Leo Marcos aka Norman Mangusin versus Attorney Rafael Vicente R. Calinisan. Ang tingin ko dito parang parang medyo malaki. Ayan. Parang si Kulaong kumuha ng batong ipupukpok sa ulo niya. Parang ganun yung ko dito eh. Tingin ko dito, bakit? Kasi etong si Attorney Ralph Calinisan po, abogado. Bukod sa abogado, ang nanay at tatay niya, parehas pong pulis. So, tingin ko, kung mali ang ginawa ni Sir Ralph Calinisan, ang unang-una na siguro na kakastigo sa kanya yung nanay-tatay niya. Kasi napulkom yun eh. Diba? Hawak ni Attorney Ralph Calinisan ang napulkom. Kaya po nakasuhan ni Kulaong. Dahil nga po dito sa kaso na ito na Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa kriminal. Sa administrative naman, ito po, grave misconduct, oppression, abuse of authority, conduct prejudicial to the best interest of the service, discourtesy in the course of official duties, violation of Republic Act number 6713, Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees. Yan po yung yung mga ikinaso nitong si Kulaong. Ngayon, ang hindi ko lang maintindihan dito, bakit pa nagkaso si Kulaong? Alam naman nating lahat na yung kaso na ikinaso ni Kulaong kay Attorney Ralph Calinisan ay patungkol po ito sa ginawa ni Kulaong na pangkatarantado dito sa mga public official. Kumbaga, nirereklamo niya yung mga public official na sinasabihan niya nga dito, oppression, misconduct, abuse of authority. Paano yung pambabalahura mo dyan sa mga taong gobyerno na yan? At isa pa, nakakapagtaka, Kulaong, saan ka kumuha ng kapal ng muka para ikaw pa ang magdemanda? Gayong, alam naman naming lahat na ginawa yan ni Attorney Ralph Calinisan para sa awareness. Hindi yan ginawa para ipahiya ka eh. Ginawa yan para i-present ka sa mga Pilipino na etong yan, sarap magmura, sarap murahin eh. No? Yan na yan, perwisyo sa taong bayan. Ikaw ang larawan ng kawalang hiyaan dito sa Pilipinas. Poster boy ka ng katarantaduhan, kagaguhan dito sa Pilipinas. Kaya itong mga kaso na ito ni Kulaong na ito, administrative at criminal case laban kay Sir Ralph Calinisan, wala tong bearing. Bakit? Ano ba akala mo, Kulaong? Si Ombudsman Boying Remulla hindi alam ang ginagawa mo. Hindi alam ang katarantaduhan mo. Hindi alam na ikaw puro ding kabugukan at pambabasto sa mga taong gobyerno.
Actually ito maganda nga 'to, kasi kahit na ganyan, nakakasuhan si Sir Ralph, meron din pong pagkakataon na kapag ito, ma-dismiss, etong mga kaso na ibinigay ni Culaog, puwede at madi-dismiss talaga 'to, puwede pong, makasuhan itong si Culaong daw po ng, prejudice, perjury. Ah, maraming, puwedeng ibalik. Wait. Yes, yes. Bring this to ma'am, bring this to ma'am. Ah, bring this to ma'am. This. This. Bring to ma'am. Sticker yan, sticker. Sige, ito to ma'am. Nag-aaya na matulog. Diba maraming pwedeng ikaso o ibalik na kaso etong mga opisyal ng gobyerno na ito, lalo na si Sir Kalinisan. Actually, hinihintay ko yung kada mag-FB ako, tinitignan ko yung ikakaso ni Sir Marcos Lacanilaw kasi mas marami yun. Saka talagang pinangalanan si Sir Marcos Lacanilaw dyan. Kahit naman pero alam nyo, syempre, karapatan naman talaga ni Culaong yan. May pambayad siya sa abogado o kung wala, pwede paw. Di ba? Pwede naman talaga to. Pwede naman talaga siya magdemanda na magdemanda. Hanggat may pambayad siya ng abogado o kung wala, di ba? Kung talagang wala at makapasa siya sa indigency o siya indigent, mapatunayan indigent, pwede sa paw. Diba? Pwede talaga. Karapatan niya ng isang tao na magdemanda. Kaya lang nga, di ba, ang punto natin dito, nagdedemanda ka pa, ikaw naman ang unang nambastos sa mga taong gobyerno na to. Tapos, eto pa. Punta tayo ngayon dito kay Sir Ralph Kalinisan. Sabi nga dito ni Sir Ralph, hello. Clear is the legal maxim. You cannot come to court with unclean hands. Pangalan palang peki na. Isang karangalan ang makasuhan dahil gusto nating mapanagot ang pambansang scammer ng Pilipinas. We will proceed in making you and all your cohorts accountable in the law. Okay, di pa natin nalalike. Kaya nalike natin. Diba, Big Mama? Imagine niyo yung ginagawa nitong katarantaduhan, itong si Culaong. Ayan na matindi. Hindi kasi tinitignan ni Culaong na medyo siya. Ano nangyari? Na medyo dehado siya dito. Hindi niya nakita na medyo dehado siya at parang siya pa yung mapapasama. Kasi nga, pangalan pa lang, peki na. Di ba? Pangalan pa lang peki na eh. Ganun. We love. Ayun. Magkadikit. Pag naman may Timanong lang hinanap ko, nawawala din. Ba't ganun? Nakatingin ko lang kanina dun sa FB ni Mighty Manong eh. Mighty Manong. Magkadikit pala yung We Love. Okay. So, dito sa post na ito ni Mighty Manong, siguro nababasa nyo naman no? Ayan, malinaw naman. Nakalagay dito, Apayan further say not. Ano ba? Ganun. In witness whereof I have signed the foregoing complaint affidavit
this November 26, 2025 at Parañaque City. Oh. Dito, Francis Leo Marcos, aka Norman Mangusin. Ah? Tapos dito, nakalagay dito, Francis Leo Marcos, aka Norman Mangusin na naman. Ano yung pinangatawanan niya na talaga na siya aka Norman Mangusin? Francis Leo Marcos na yung tunay niyang pangalan? Which is alam natin na hindi pwede at may something na mali. Di ba? May something na mali dito. Ayan o, sabi ni Mighty Mano nga, nanumpa na siya si Norman Mangusin, pero Francis Leo ang lumagda. Eh dito, ganun din eh. Oh. Francis Leo Marcos aka Norman Mangusin. Baliktad, di ba? Dapat, Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. Di ba? May mali. Bakit may graft and corruption? Siguro Ate Ira, baka pinagbibintangan nila si Attorney Kalinisan na merong nangyaring bribery ba, bayaran, ganun ba? Nakakabobo to si Culaong eh, no? Biruin mo ikaw na mismo ang parang nagsasampa ka ng demanda, gumagastos ka, pero parang mo, namatalo din. Dapat tayo demanda pero ayoko manalo ha. Ganun kaya yun, si Kulaong? Sampa tayo demanda. Demanda ko yung kalinisan na yan. Pero magpapatalo tayo. ah, ganun kaya ang nito si Kulaong? Kasi, di ba po siya dito kitang-kita eh. Francis Leo Marcos aka Norman Mangusin. Tapos dito ganun din. Alam mo pa, gagawa nito, abogado, alam ko eh. Pati yung abogado na eng-eng na din. Pati yung abogado parang hindi niya kaya. Parang, siguro sinasabi kay Kulaong, Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos. Kaya ilalagay natin, wala kang ID ng Norman Mangusin, kaya ilalagay natin Francis Leo Marcos, aka Norman Mangusin. Binaliktad. Kailangan talaga i-call out ang DFA at Statistics Office. Kailangan involved na sila. Nakakainis. Diba? May mali talaga. Baliktad yun. Dapat tunay na name muna, which is Mangusin. Tama. Makantibay ni Mangusin sa tingin mo, kailan titigil yan? Naku, malabo po yan. Matagal pa po yan. Parang yung like nyo, ang tagal. Parang yung mga likes po ninyo yan, matagal pa yan. Matagal pa po ang bibilangin natin mga araw. Marami pang panahon na tayo makakapagkulaong time. Diba? Piruin mo dalawa na to. Dalawa na tong pinapakita na si Kulaong, Francis Leo Marcos, tapos yung isa, Norman aka Norman Mangusin. Dalawang beses na yan. Sino ka ba talaga? Kasi kung ito nakalagay, Francis Leo Marcos aka Norman Mangusin, ibig sabihin, ang screen name mo, Norman Mangusin. Diba? Sabi ko, ano pa? Teka, parang kinakapa ko yung ulo ko kanina. Parang nabobobo ko. Parang natatanga ko. Ngayon, heto pa. Mas
parang matatanga ka pa lalo dito. Ayan. Meron ka ba nakitang ID na Norman Mangusin? Kung ako nga, hindi makakuha ng ID nun eh. Pagpipilitan mo pa. Oh, maglabas ka nga kahit isang identification na kahit luman-luma, kahit school ID. Kung may makikita ka Norman Mangusin. Sige nga, kahit isang school ID lang. Eh kung ako nga, hindi nga ako nagka-ID yan eh. Ipagpipilitan mo ba? Anong tanga mo naman? Ano to? Tanga ka, Norman. Di mo alam na meron kang NBI clearance. Ha? Hindi mo alam na meron ka NBI clearance, pangalan mo Norman Mangusin. Ano, nakalimutan mo, nag-abroad ka? Ha? Nakalimutan mo, pag nag-abroad ka, pag nag-OFW ka, kailangan meron kang NBI clearance for abroad. Diba? Wala naman pong wala naman pong makakapigil sa pagbe-bail. Pwera na lang talaga kung no bail ang kaso. Kahit nga no bail, nakakapag-bail pa din eh. Kaya po siya nakapag-bail, kumuha lang po siya ng residency at identification na siya ay doon nakatira sa San Pedro, Laguna. Kaya po siya nakalaya. Questionable din nga po yun kasi hindi naman po siya taga Laguna eh. Pero nakakuha siya doon ng residency. Ngayon, sabi ni Kulaong, kahit daw isang ID, hindi daw siya nagkaroon yan. Bukod sa sinungaling, makakalimutin? Diba? Kasi ito, kitang-kita. Ito, talagang kanya to. Meron akong kopya nito eh. Itong NBI clearance na to. Meron akong litrato dito ng kanyang mga pasaporte. Peke rin nga yung mga pasaporte na yun. Yung mga pasaporte na sulat kamay pa. Tingin ko peke din yung mga yun eh. Tapos ngayon, ang isa daw po sa isinumite ni Kulaong sa pagsasampa ng demanda kay Attorney Ralph Calinisan, ano daw po, itong asan ba yun? Ang ID daw pong ginamit, LTO driver's license. Ayon kay Food Genius. Sabi ni Casper, nag-submit daw ng passport, national ID at revoked license sa ombudsman si Norman Mangusin. Revoke na eh. Bakit mo pa gagamitin? Eto. Diba? Revoke na nga daw yan eh. Sinabi niya hindi. Naalala ko yun eh. Sinabi niya noon. Sabi niya hindi. Pero si Marcos Lacanilao sinasabi revoke na. Di ba? Kaya po kaya po mapapaisip ka talaga na ano ba talaga pagkatao mong demonyo ka? Marcos ka ba talaga o Mangusin? Kasi parang nilalaglag mo naman yung sarili mo dito eh. Tapos ito Article 183, Revised Penal Code. Nako, yan yung perjury. Perjury yan. Yan ang mga pwedeng makuwang kaso nitong si Kulaong. Ang perjury ay nangyayari kapag ang isang tao ay sinasadyang magsinungaling o gumawa ng maling pahayag sa ilalim ng panunumpa. Diba? Di ibig sabihin talaga, ikaw si Francis Leo Marcos, alias mo lang si Norman Mangusin. Ganun ba?
Kasi mga ID nito puro ano Francis Leo Marcos eh. Di ba? Kita nyo gulo-gulo. Talaga nakakalito. Kung ikaw bago mo pa lang itong susundan yung kwento ni Kulao, malilito ka. Bakit? Nakapagpiyansa ka ng Norman Mangusin. Nung tinanong ka, doon sa mismong Sheraton, nung ikay nuhuli, ikaw ba si Norman Mangusin? Sabi mo, oo. Tapos ngayon, alias Norman Mangusin ka na lang. Abay, mag-iimbento ka na rin lang ng pangalan para maging alias mo, mabantot pa. Di ba? Ang bantot eh. Kaya ito, naku nanumpa ka. Tapos ang pangalan mong tunay ay Norman Mangusin, ginawa mong alias. O di pasok ka sa perjury. Ngayon po, may affidavit nga ito na author statement ito na Francis Leo Marcos alias Norman Mangusin. Yun po'y ginawa niya. Siya mismo nagpunta ng ng ombudsman para magdemanda. Ibig sabihin, ikaw gumawa niyan. Kung hindi man abogado mo, pero parang diskumpiyado ako kasi kung abogado mo gumawa niyan, papayag yung abogado na ang alias mo Norman Mangusin? Ito katulad niyan. May affidavit o certain statement na ginawa ang isang tao. Meron. Nanumpa pa siya. Ang pahayag ay ginawa sa ilalim ng panunumpa. Nanumpa na nagsasabi ng totoo. The truth and nothing but the truth. Alam natin to, nagsinungaling si Kulaong dito eh. Tapos ang panunumpa ay ginawa sa otorisadong opisyal. Ang pahayag ay sinasadyang kasinungalingan at may kinalaman sa mahalagang bagay. Yun sa pangalan niya. Sa kanyang pagpapanggap na Marcos. Ang mga penalty po nito, 1 buwan at hanggang 6 na buwan. Yun yung aresto mayor, yung prisyon, correctional. 6 na buwan at isang araw hanggang, 6 months to 6 years. At posibleng multa. Yung multa maliit lang yun. Alam ko yung multa maliit lang. Diba? Ano ba yung halimbawa ng perjury? Gumawa ng affidavit na nagsasabing may nakita kang krimen kahit alam mong hindi totoo. Pagsumite ng sinumpang salaysay sa korte o prosecutor na may sadyang kasinungalingan or paggawa ng pekeng sworn statement para makalusot sa kaso. Lahat to peke. Diba? Lahat to peke. Ito, revoke na. Diba? Kaya, paano mo patutunayan yan na ikaw ay Marcos? Alam mo ba kung sino ang nag-upo kay Chief Kalinisan, kay Attorney Kalinisan sa Napolcom? Si PBBM. Sino nag-pwesto, nag-upo, kumuha kay LTO Chief Lacanilaw para maging tauhan ng LTO. Para hawakan niya ang buong LTO, buong Pilipinas. Si PBBM. Kahit sa CICC natin, si Attorney Aboy Paraiso, si PBBM din. Tapos ngayon, di ba, parang para ikaw na mismo umaamin na ikaw si Mangusin. Bakit? Yung tunay na pangalan, ang una dapat. Tapos susunod pa lang yung alias. Ang nangyari dito kay Kulaong, yung alias na Francis Leo Marcos ang nauna at pinangalanan ng iba, Norman Mangusin.
Napakalaking katarantaduhan. Parang ginagago na lang nito batas, eh. Yan nga yung sinasabi ng ating, NAPOLCOM chief. Kailangang iwasan yung mga katulad nitong si Kulaong kasi ito ay ano 'to, poster boy ng kawalang hiyaan sa Pilipinas. Bakit? Mangusin ka, eh. Yung mukha mo mangusin. Tapos ang pangalan mo Francis Leo Marcos. 'Di ba? Kakaiba. Kakaibang-kakaiba si Kulaong. Basta kakapalan ng mukha, pakapalan ng mukha. Wala 'tong pake, 'di bale magmukhang engot. 'Di ba? Masyadong ano, eh, 'no, halatang-halata naman 'to. Ngayon, katulad niyan, kunwari mabasura 'to. Mabasura 'tong mga ikinaso sa kanya. Baka mamaya sabihin niya, 'di ba ito nagkaso siya ta's ma-perjury siya, matalo siya sa kaso. Baka mamaya sabihin niya ginigipit siya, pinopolitika, kinakalaban. Baka mamaya 'yan ang mga maririnig natin diyan. Eh, walang gano'n, Kulaong, hindi hindi gano'n. 'Di ba? Alam nating lahat na hindi 'yun ang totoo. Sabi ni Franz Kua, wala naman 'yan prima facie evidence. Oh, 'di okey po. So maraming salamat po, ingat po kayo, nasaan mang panig kayo ng mundo, momo, chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas, God first.